Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Panibagong reaction video na naman ito. Tungkol ito, wala nang paligoy-ligoy pa. Tungkol ito kay Senator Marcoleta. Nagsalita na itong si Senator Marcoleta patungkol dito na siya pala ang punteriya ng mga senador na tanggalin siya bilang Blue Ribbon Committee. In order for Marcoleta na matanggal sa Blue Ribbon Committee, uunahin nila si Cheese Escudero. Kaya pala, mismo dito sa video na ipapakita ko sa inyo, ay si Marcoleta ang nagsabi niyan. Okay? So, yun po ang ating reaksyonan sa araw na ito. Matinding revelasyon sa nangyari sa Senado behind the scene. Okay? Isisiwalat na yan ni Senator Marcoleta. Okay? Pero bago ang lahat, guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Marcoleta, pasok! Ayan, play na, play. Hindi ka pa handa, Donmar, Yan! Ayun, nagbabalik na po. Bumati na kami kayo na ang atin pong Senador Rodante Marcoleta. Sen, bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat na mga nagtityagang nakasubaybay po sa Saganang Mamamayan. At ako po ay masaya at nakita ko na naman ang aking dalawang pinagpipitagan ng mga ano bang tawag sa inyo? Mga ginoo lang po, mga ginoo lang. Mga ginoo. Opo. At alam ko naman po na pinagsisikapan pong kayo po ay talagang bigyan ng mga impormasyon. Opo. At mga komento na talagang nakakatulong po sa ating lahat. Dito po kasi sa palatuntunang Saganang Mamamayan, Sen, kayo po ang chairman dito. Hindi ako pwedeng maalis ng pagka-chairman dito Malaking issue. Buti nila dumating kayo kasi magbobotohan na kami ni Jen. Para palitan niya. Teka lang, marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon ang tanong, bakit ka pinalitan? Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Cheese Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa yung lumabas sa mga social media, Sen, na ang punti... Diba? So ginamit lang itong si Cheese Escudero. Tanggalin si Cheese Escudero para matanggal yan si Marcoleta. Hindi nila kaya kasi grabe, matindi po ang mga investigasyon ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Parang may nabubuking na So, para hindi matuklasan kung sino... kasi si Diskaya Nagngaw-ngaw na si Diskaya Nabanggit na yung hindi dapat mabanggit kaya pala, sabi ni Senator Cheese Escudero, I'm happy to be replaced and step down na sa kanyang pagka-Senate President kasi ang importante, nabanggit na yung dapat mabanggit. Di ba? So, ang layunin pala nitong apat na, ito tandaan nyo yung apat na senador na pasimuno dito na palitan si Cheese Escudero, Regarda,
Hontiveros, kalimutan ko yung dalawa. Tatandaan natin yan. They are not for the truth. They are not for the solution for this flood control corruption. Kasi kung ikaw pa naman, if may malasakit ka sa taong bayan at gusto mong ma-solve itong corruption sa flood control, hinayaan mo na si Marcoleta, hinayaan mo na si Chis Escudero. Maganda na yung investigasyon eh. Nabubukig na yung dapat mabukig eh. Di ba? Kaya pala, pinalitan si Chis Escudero. Galing na yan mismo ni Senator Marcoleta. Kaya talaga kayo. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Ngayon, ang medyo hindi po Pero we salute you for that a little span of time na naging Blue Ribbon Committee ka chair dyan, Senator Marcoleta, ay ina-appreciate ka ng buong sambayan ng Pilipino sa iyong bravery at malasakit sa taong bayan. Ayan, palakpakan. Palakpakan natin si Senator Marcoleta. Ayan. Nagsasabi nito, ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Correct. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Ang nangyari... May nakiusap daw po eh. Mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa kasi kwarto. Hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun eh, halos hanggat maaari ay nakabantay talaga. Nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Pero hindi na siya nakabalik. Ayun. Ang narinig ko lang sana sa iba kasi mga balita at siguro mabuti masagot niya rin. Ang pangunahin layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, ng Blue Ribbon, ang tinutugis niya yung malfeasance, misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance
misfeasance and nonfeasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, Kahit kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin, ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Kasi doon napupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Dito kinakailangan mapatibayan siguro, kung hindi man dapat itaas siguro, pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito. Opo. Pwede rin nating, meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB. PICAB, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill. Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-Money Laundering Council. Anti-Laundering. Nakita naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA. Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang ordinaryo, karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating... Actually, maganda yung batas na ito kasi ordinaryong Pilipino pwede nang magreklamo sa mga kawatan sa gobyerno. Mga officials. Siglahin yung whistle. Kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito hanggang Mindanao
Lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin eh. Iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. So, meaning to say, ang mga contractors ngayon, hindi na pwedeng kumuha ng maraming projects. Okay? Especially na yung proyekto mo, iba't ibang islands ng Pilipinas. Kasi, masasacrifice mo ang quality. Di ba? Paano yan? Yung mga heavy equipments nyo dyan. Isasakay mo pa ng barko dahil doon ka sa Mindanao yung proyekto mo, di ba? So parang hindi aside sa mabagal ito na ma-construct, no? Madidihado talaga ang quality ng mga proyekto. So dito pa lamang nakakatatlong pagdinig pa lang ako. Meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen? Pangunahin. Iyon po. Pangunahin. Hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n eh. Kailangan mo magtanong eh. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino? Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka nakasalita, magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong at saka sa programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba? Baka merong magkusa. Kailangan nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Correct. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli. Nagmamagaling si Remulla eh. Si Remulla ang may pasimuno niyan. Na bago raw maaprubahan na sa Witness Protection Program itong si Diskaya ay kailangan niyang isauli lahat ng ninakaw. Di ba? So pahirapan ng witness. Buti na nga may witness ng binulgar na yung buaya dyan eh. Di ba? Ay nako, palusot pa talaga itong si... At ito namang si Senator Soto di ko maintindihan ha. Senate President siya pero halik rin sa puwet ni Remulla. Tangina ka.
Soto, ha? Kung ano, pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Correct. Nakita mo yung nakita mo yung inalleged niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa Sa tingin ko, ang kasalanan lang ni Diskaya dito, yung talagang sa bidding ba, na para siya yung kontraktor na kukunin ng gobyerno, sinabayan niya ang kabulastugan nitong mga government officials. Diba? Kasi kung bibigyan ka ng proyekto, magbibigay siya. Galing na yan sa bibig ni Diskaya, ha, 25% po ang ibinibigay niya sa taas. Para sa susunod na merong proyekto, siya pa rin ang kukunin. Pero I believe na yung nagkaroon ng maraming limpak-limpak na pera itong mga Diskaya, sa tingin ko, ha, it's because maraming project siyang ginawa. Okay? Kasi siya nga yung napipili Pero corruption pa rin yun. No? Hindi man corrupt na ninakaw niya yung pera, pero the fact na nilamon mo lahat na proyekto, hindi mo na binigyan ng award yung ibang mga contractors, yun ang pagkakamali. Kaya nga sabi ko dito, ang pinaka buwaya dito na ang tawag doon, the most guilty dito ay yung mga government officials na nag-create ng at nag-propose nitong mga projects na ito. Yun ang isisisi natin. Kawawa naman, Remulla, na kunin mo lahat ng kayamanan ni Diskaya dahil sa tingin mo ninakaw niya yun, di ba? Siya pa yung nagbigay dito sa mga government officials ng 25%. Halos nga, yung proyekto na gagawin niya ay wala na. Ano na siya doon? Lugi na nga siya doon. Kaya, sinubstandard na yung iba. So, kung meron, hindi ko kinakampihan si Diskaya na di siya corrupt o ginawa na lang yung low quality ang projects. Kasi lumiit na yung budget kasi binigay na yan yung ibang pera sa mga officials. Yes, may kasalanan si Diskaya. Pero the number one reason dito bakit lumiit ang quality na yan, tungkol dyan na nanghihingi pa kasi itong mga government officials Pati nga siguro kapag pupunta sila sa CR, tumatain na sila ng pera. Kumakain ng pera, umiinom ng pera, tapos tumatain na rin sila ng pera. Ganyan sila kabuwaya. Sasabi ng katotohanan. So I believe sa itong pagka-bilyonaryo nitong mga Diskaya, maraming project lang talaga sila. No? Hindi nila kinurakot ang budget. Yun po ay negosyo nila. Negosyo. Siyempre naman, magpapatrabaho ka ng projects, meron ka talagang, tawag nyo, labor. Ika nga. Yumayaman sila sa labor, sa sobrang daming projects. Kasi nagbibigay sila yun ang kasalanan nila. Hinuhut-hutan sila ng mga government officials na ito. Okay? Panig niya yun ang totoo Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boy, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice
Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi daw Nakita ko pinirmahan. na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Correct. Sa uli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Opo. Halimbawa, itong cameraman natin, i-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali eh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi mahirap eh. Kung walang... Marcoleta, ako na magsabi, bobo kasi yan si Rimulya. Yun ang totoo. Tatayo na magwi-witness. Sinong mahuhuli natin? Opo, lahat yun, aligasyon, lahat po yun, paratang, kung wala magsasalita. Hindi ba, Nelson, para ka namimingwit eh. Opo. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Opo, tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Bulate. Bulate. Maliliit na isda. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun. Pain. Kung walang pain. Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya proteksyonan mo naman ako. Kakagatin ako niyan eh. So ang pinangako dapat na Sekboy, ano po, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin, Opo. para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito eh. Opo. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yon. Doon po sa angulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pang binabanggit siya, dyan singit ko lang nagsimula doon sila 2016 bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan? Parang may mga tinanggal daw na pangalan Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn statement. Isa pa yun. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo? Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Bico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon?
Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, hindi ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yun, dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, Oho. hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Tama. Sa aking palagay, maraming butas ito. Pahiya ka dyan, Soto. Pahiya ka dito. Kasi, nagmamagaling ka Dapat hindi ka magkokomentaryo dyan sa away ng Vico Soto at itong si Diskaya. Sana iba na lang ang pinakomment mo dyan. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Correct. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? O pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo. Sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali. Opo. Ligtas dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa Krami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request na yung Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce Tuta. sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata. Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order na Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credentials sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, ang hindi ko kayang tanggapin, kaya hindi mo siya masoli dito, naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pagka ganyan. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Pala, mas malaki pala ang pera din nun, ha? Bakit ganun? Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa i-cover nga. Yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga Diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba?
tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon eh. Yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay, doon sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue committee? Ribbon. Opo. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. So, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kinu-question pa nila eh. Marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontent. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty, hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. Ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Kasi hindi na kayo magkukwalify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magkukwalify dito sa isang requirement. Kung nakipag-unahan ngayon yun. At yung ganyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So, kung wala kailangan magsoli, bakit yung Bryce Fernandez, wala kayo sinasabi na magsosoli? Correct. Nga pala, no? Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyon ng mga congressmen kesa sa mga senador. Correct. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel. Ayun.
Pinoprotektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaprotection ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin na tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Ako lang hindi ako nanghihiram. Oo. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo. Yun po ang kanyang katwiran Mayabang Ako pa yung chairman That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Ako yun na. pa yung palagi mo kanya, ako ang chairman hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Sa pool si... The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Palawan. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares din naman. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Ano mangyayari nito, Sen, kung wala na yung commitment nabibigyan ng state witness. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin ang dito... batas ay batas. Ang ibig sabihin dito, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. 2 beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung 2 pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalang ito at pangalang ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan bias ko, talaga si Soto. Hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Nako, pero Ako naman naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na rin pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niyo na paano aayusin. Ayun, na-stop yung conversation nila kasi magmerienda Kasi doon nababasa halika kayo. Magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo kayo doon sa custody? Sa custody Kasi... magkukus tayo, sabi niya. Magkukus tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga dinig doon sa Anong nalaman nyo nung pagkatapos nun? Nagkukus na lang ho kayo. Siguro sabi ko naman hindi nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hiwalay kami. Hiwalay ho ba? So hiwalay silang nagmerienda at that time.
Nag-merienda pala kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. O, sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga magino. Pare-parehas naman tayong mga senador eh. Nung una yata, Oo. si Senator Jinggoy, akala niya doon siguro yung puntahan. Opo. Doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Ganun po Kasi ba? nahanap ko rin siya eh. Siya nag-privilege speech eh. So tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka, kumakain ng spaghetti. Opo. O siguro nalaman niya, nasan kayo makasama ko? Nagtanong-tanong, nandun sa kami, pinuntahan kami. So may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Pagka ganyan, Jen, Oo. So, klarong-klaro yun ha, behind the scene. After doon na nagtalunan sila dong behind the scene na camera, na-stop yung kanilang argumento doon, yung debate nila na impronto kasi magmerienda na. Pagkatapos doon pala, hiwalay rin silang nagmerienda doon. Tama, ito si Marcoleta. Na wag nyo na yung binoto nyo kasi yung si Soto bias. Sobrang bias niya. Okay? I hope one of these days na mapapalitan na naman yung bilang Senate President yung si Soto na yan. Ayan, so narinig nyo ha. Galing talaga yan ni Senator Marcoleta. Mag-comment, mag-react po kayo anong masasabi nyo dito kay Soto. Dapat na ba itong palitan bilang Senate President? Ilatag nyo ang inyong mga argumento dyan at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makarinig dito sa mga sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta ang mga katotohanan sa nangyari sa loob ng Senado. Okay? And sa mga ngayon lang nanood dito sa aking channel sa Don Mar TV, if this is your first time, consider na i-subscribe itong ating channel kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.